Okay guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction video, no? Itong bibigyan natin reaction video ay yung mga napapanahon sa ngayon, yung mga latest na balita. Pero hindi tayo nagbabalita bibigay lang tayo ng komentaryo at reaction. Okay? Itong bibigyan natin reaction video ay yung tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang usapin sa West Philippine Sea ay masalimuot. So, ito nga, itong bibigyan natin reaction video na ito ay galing kay Aerial TV. So, please, paki-subscribe din sa kanya, no? So, ang pamagat ng video na to ay yung nauubos na raw yung barko ng Pilipinas na mga nagre-resupply na dahil nga sa pag-atake ng China, di ba? Laging inaatake ng China yung mga resupply boat. So lagi na lang daw binobomba ng tubig kaya nasisira na. So nauubos na raw yung sabi. Tsaka may nag-comment pa na bakit hindi na lang warship ang gamitin. Warship ng Pilipinas sa pag-resupply. Nako, na malaking malaking tanong 'yan. So, okay. So, umpisa na natin kung pwede ngayon. Okay? Nihayag ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nauubusan na ng barkong gagamitin ang Pilipinas para sa resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, nang dahil sa nagpapatuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na nangyari sa naturang pinag-aagawang teritoryo, kung saan muling hinarang, binangga, at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas, partikular na ang isa sa mga resupply ship na ginamit ng ating bansa na ang SMA 4, paliwanag ni Vice Admiral Carlos. Sa ngayon kasi ay nananatiling limitado o kasalukuyan pang kinukumpuni ang iba pang resupply vessels na ginagamit ng tropa, nang dahil pa rin sa impact ng pagtama ng mga pambobomba ng tubig ng China sa nakalipas na mga misyon nito, kung maaalala. Ayan inaano pa raw, halos na raw maubos yung mga bangka na ginagamit ng mga ating mga Philippine Coast Guard. Halos maubos na, nandun na raw sa pagawaan ng bangka. So, ayun ang sabi ng ating Philippine Coast Guard. So, okay. So, yung kaya nga, sabi nila, itong mga barko, itong mga bangka na resupply, konti na lang. Baka daw hindi na magamit tong iba. Kasi nga, nire-repair ba sa talyer? Okay, sige, pa natin, diretso pa natin. Sa kamakailan lang na ikinasang rotation and reprovisioning mission ng AFP sa Ayungin Shoal, ay nagresulta sa pagkabasag ng windshield ng SMA 4, ang water cannon attack ng China Coast Guard na ikinasugat naman ng 4 na tauhan ng Philippine Navy na lulan nito. Gayunpaman ay nilinaw ng opisyal na wala itong nakikitang intensyon ng China na palubugin ang barko ng Pilipinas kundi disable lamang aniya ang mga ito. Since the very start from the Ayun daw ang sabi nila, ito mga naka-experience ng pambobomba ng mga Chekwa, wala raw balak ng palubugin ng mga bangka ng Pilipinas. Kundi ang pakailan ng mga Chekwa na to ay yung mga yung maminsala lang. Maminsala. Aywan natin kung ngayon talaga. So, bakit ba mamiminsala? So, ewan natin ba't pumapayag sa ating Philippine Coast Guard na ganyan. Okay, so ayan kumbaga nasasaktan na sila, okay pa rin. Diba? So siguro nga, sige, tuloy pa natin. the first water attack, yun yung tanong eh. So I'm at the operational area. I will let people upstairs make that determination. Since August pa yan tinatanong eh. Whether it's considered an armed attack that will trigger, but I will let them
That's a policy decision that's will be made upstairs, hindi dito sa level ko. They're shadowing us at 4 o'clock in the afternoon, the previous day. And helicopter flew over us 5 times. Yung last 2 was very close. Akala ko it's the usual. I was in the dining room. And then sabi sa akin, may helicopter. Sabi ko, usual na yun. Pag silip ko, ang lapit na. This is the very unusual. They spent about 1 hour circling. So sabi ko, that's a indication of they're really serious in monitoring Onaisa May 4. Matatandaan na una nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines na lulan mismo ng inataking Onaisa May 4, si Vice Admiral Carlos nang mangyari ang nasabing insidente. Magugunita rin na dahil sa pinsalang idinulot ng pangbobomba ng tubig ng China sa nasabing resupply vessel ng Pilipinas, ay hindi na ito nakatuloy pa sa kanilang misyon at napilitan na lamang na bumalik muli sa mainland Palawan. Happy to be back. I'm happy to report that the RORE mission was successful. At least yung primary mission to resupply at saka i-rotate yung mga tao. It's now aboard Onaisa May 1. Yung ating mga secondary missions, unfortunately due to illegal and coercive actions ng China, we were not able to complete that. But the important thing is safe lahat ng tropa sa UM4 and Safe daw. we're all back. Minor injuries lang. Minor injuries daw. Nilinaw ni AFP Western Command, Commander Vice Admiral Alberto Carlos, na test mission lamang o experimental voyage lang. O yan ha. Test mission lang daw sabi ni Vice Admiral yon. Test mission, kumbaga testing lang daw yon, yung pambobomba, yung binobomba sila. Ang misyon ng supply boat ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng China Coast Guard, ito ang iniulat ng naturang top military official na lulan din ng naturang barko na Onaisa May 4 nang mangyari ang insidente. Ayon kay Vice Admiral Carlos, walang karga na anumang supply para sa rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa kadahilan ng ang pangunahing layunin ng misyon nito ay ang alamin kung kakayanin ba nitong makapasok sa low elevation shoal. Maiden voyage of UM4 to Ayungin Shoal. We did 2 test missions already inside Palawan to Cuyo and in Balabac. So this is the maiden mission for Ayungin Shoal. That's why this is one of our secondary objective of this mission. Whether to test the Onaisa May 4, which is you can see it's a lot bigger than the usual Onaisa May na ginagamit natin. But since it's bigger, medyo mas malalim ang draft niya than the usual UM4. So ang concern namin whether it can enter the shoal entrance kasi makitid at mababaw yung shoal entrance. So this is the secondary mission and that's why I also joined the mission. I want to see for myself whether it can be we can use this in future RORES. Gayunpaman ay sinabi ng opisyal na hindi naging matagumpay ang misyon na ito nang dahil nga sa panghaharas at pangbobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard. Kung maaalala, nabasag ang salamin ng windshield ng Onaisa May 4 nang dahil sa malakas na impact ng pangbobomba ng tubig ng China, na nagresulta naman sa pagkasugat ng 4 na tauhan ng Philippine Navy na lulan nito. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na muli nitong gagamitin para sa susunod na misyon sa Ayungin Shoal ang resupply boat na Onaisa May 4. Ito ay sa kabila ng pinakahuling panghaharas na ginawa ng mga tauhan ng China Coast Guard dito. O yan ha. So maliwanag na talagang nauubos na yung barko. Yung barko, yung mga bangka na ginagamit pang resupply, nauubos na raw. So ayun yung mga nire-repair sa talyer, ayun pa rin daw gagamitin nila. So kahit anong mangyari daw, ayun pa rin daw gagamitin nila pang resupply kahit bombahin pa raw ng mga China o mga Kekwa. Ayun, okay, maliwanag na. So alams na. Okay, ayun pa rin gagamitin sa kabila ng binobomba na sila ng tubig. Kahit nasasaktan daw sila, masugatan pa, okay lang daw. Basta't may pagpatuloy ang pagre-resupply. Ganon yata ang ibig sabihin. Okay, so diretso pa natin.
ito sa pamamagitan ng pangbobomba nito ng water cannon laban sa nasabing barko ng Pilipinas. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, sa ngayon ay kasalukuyan na aniyang kinukumpuni ang naturang barko na madali na lamang aniya sapagkat papalitan lang naman ito ng windshield at CCTV cameras. Ang Aneza May 4 kasi ay 2 beses na mas malaki kumpara sa iba pang resupply boats na ginamit ng militar para sa kanilang rotation and resupply mission sa nasabing lugar, at may posibilidad ito na sumadsad din sa isla nang dahil sa malalim nitong hull. Samantala, hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng pagkukumpuni ang isa pang supply vessel na ginagamit ng militar na Aneza May 2, na una na ring nagtamo ng malaking pinsala nang dahil din sa ginawang pangbobomba ng tubig ng China, ngunit sa susunod nila na buwan ay inaasahan na itong magiging operational muli. O yan diba, nasa talyer lahat ng mga winawasak ng mga Chekwa. So, nire-repair sa talyer. So, pagkatapos nyon, gagamitin uli sa resupply. Ganon ang ginagawa ng ating mga Philippines Coast Guard. So, okay, diretso pa natin. However, despite these challenges, as I've said, Unaysa May 1 managed to successfully come alongside LS-57, bringing in the much-needed goods and supplies to our frontline troops. These recent acts of coercion and dangerous maneuvers by China once again put the lives and the well-being of our people at risk, along with causing injuries to fellow Filipinos on board UM4. President Marcos is right. When he said we are indeed on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Sabi rin niya, the challenges we face may be formidable, but we will not be deterred from exercising our legal rights over our maritime zones, including Ayungin Shoal, which is unequivocally part of our exclusive economic zone and continental shelf. Also, we firmly believe that peace and stability can only be achieved when the legitimate and well-established rights of others are respected. To go there, we need to resupply. Nagsabi na si Commander-in-Chief na we will not leave there. LS-57 will stay there. Wala yung, we have to stay there. So to stay there, to comply with that order, we need to deliver supplies regularly to our troops. We need to rotate them para hindi naman sila isang taon manatili doon. So we have to do this, whether with Unaysa Mays or other supply boats or paradrop, gagawin natin lang. Ang pag-atake ng water O yan maliwanag. Pagpapatuloy pa nila, yung mga nawasak na bangka sa pagre-resupply, ayun pa rin gagamitin. So okay na, no? So maliwanag. So okay, diretso pa natin. cannon ng China laban sa isang bangkang Pilipino sa West Philippine Sea ay naging sorpresa para sa Pilipinas, dahil parehong nagkasundo ang Manila at Beijing na pahupain ang sitwasyon sa pinag-aagawang karagatan. Ang tinutukoy ni National Security Council Jonathan Malaya ay ang Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa pagitan ng Pilipinas at China na ginanap noong Enero. Sa panahon ng BCM, ang Manila at Beijing ay sumang-ayon na de-escalate ang sitwasyon at mahinahon na harapin ang mga insidente sa pamamagitan ng diplomasya, ayon sa Department of Foreign Affairs. Matapos ang diplomatikong pakikipag-ugnayan na ito, walang nangyaring hindi kanais-nais na insidente sa February RORE mission para sa BRP Sierra Madre, isang naval military outpost na nakaground sa mababaw na tubig ng West Philippine Sea, ngunit ang China ay walang sinusunod na usapin at mga batas kaya patuloy pa. Ayan, tignan nyo naman Nagkaroon na pala ng ng usapan ng mga Chekwa at saka yung gobyerno ng Pilipinas. So, noong nakaraan, tungkol sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Pero ano nangyari? Wala rin di ba? So, ayan lalong lumala yata. Lalo yatang lumala, no? Ngayon nasasaktan na talagang halos wasakin na yung mga bangka ng Pilipinas ng mga resupply, bangka na nagre-resupply ng mga pagkain sa BRP Sierra Madre. Halos wasakin na, basag ang mga windshield, tapos kinakaskas, mga binabangga.
Kahit yung mga Philippines Coast Guard, binabangga rin. So, walang takot yung mga Chekwa, no? Kahit nag-uusap pa sila ng peace yung nakaraan. Yung nila Presidente Bongbong Marcos, tsaka yung Xi Jinping, Presidente. Eh, wala rin nangyari. So, okay, diretso pa natin. Pa rin ang kanilang ilegal na pag-angkin sa buong West Philippine Sea. It is a China that is deliberately stirring up trouble and maliciously inciting hype and not the Philippines. We wish to remind the Chinese Coast Guard that when it points a finger at others, there are 3 other fingers pointing back at them. I remember an old proverb that states, before you start pointing fingers, make sure your hands are clean. The Philippines, for its part, continues to act peacefully and responsibly, consistent with international law, particularly UNCLOS and the legally binding 2016 Arbitral Award. Peace and stability cannot be achieved without due regard for the legitimate, well-established, and legally settled rights of others. If the hope of China is to weaken the Philippine resolve, they will be sorely disappointed, because we will never be deterred from exercising our legal rights over our maritime zones, including Ayungin Shoal, which forms part of our EEZ and continental shelf. During the Chinese New Year last month, China said that the Philippines should work with China to steer the right course and bring back bilateral relations on the right track as soon as possible. It also called on the Philippines to meet China halfway and manage maritime disputes properly through dialogue and consultation. Okay, no, mga guys, no? Nagkaroon na pala ng consultation ng Beijing, ang Beijing o yung mga China at Pilipinas tungkol sa sa nagaganap sa West Philippine Sea. Nagkaroon na sila ng usapan, peace o magkasundo. So, anong nangyari? Nagkasundo sa bibig lang yata. Sa bibig lang. So, ayun. Pero sa tunay na pangyayari, hindi. Talagang hinaharas pa rin ng mga Chekwa ay mga Pinoy. Even na Philippine Coast Guard, mga resupply mission, mga mangingisda, talagang hinaharang ng mga Chekwa. So, talagang hindi na dapat talagang pag ganito, hindi na dapat mag-uusap. So, wala rin naman pala nangyayari, no? Between sa sa kanilang kasunduan ang Pilipinas at ang mga China. So, wala rin. So, dapat talaga meron na mangyari o dapat talaga ayun na nga. Dapat talaga meron na mangyari. Ayun, ganun na yun. So, kaya nga, habang di pa naubos yung barko o yung mga bangka ng Pilipinas dahil sa pag-atake ng mga Chekwa, lagi tayo magpaparepair ng mga bangka na tuwing atakihin ng mga Chekwa, siyempre, masisira, dadalhin uli sa talyer. So, ganun na lang ang mangyayari. So, okay. So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung ganitong mga reaction video, please subscribe, like, and share sa ating YouTube channel para makagawa ulit tayo ng ganitong mga reaction video na napapanahon sa ngayon. Okay? So, please subscribe Okay?